So mga sikreto upang palaging sayo ang atensyon ng isang lalaki. Yes mga kamamay, sa video na to, pag-usapan natin kung paano po ba automatic na talagang sa inyo magpo-focus ang isang lalaki. Yung tipong siya ay palaging magbibigay ng oras sa inyo, tipong kayo palagi ang kanyang hahabulin. Sa madaling sabi, kahit hindi nyo po hilingin, kahit hindi nyo po hingiin, kahit hindi po kayo magmakaawa, lalaki na po mismo ang magbibigay ng atensyon sa inyo. So napakagandang pag-usapan nito mga kamamay sapagkat talagang ang laki ng maitutulong nito pagdating sa inyong mga buhay, pag-ibig. So bago natin ito simulan mga kamamay, lagi kong hinihiling, lagi kong pakiusap sa inyo, wala naman po itong bayad. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga video, yung mga sermon, okay, na palaging ginagawa ko para sa inyo, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. So mga kamamay, after na i-review ko yung analytics ng ating channel na to, ang dami pa rin po nung ating mga viewers na hindi nakasubscribe. So sana mga kamamay, yung mga nanonood lang dyan at hindi pa nagsusubscribe, mga kamamay, isa lang request ko. Mag-subscribe na rin po kayo dito kung alam niyo pong nakakatulong at magagamit niyo po yung mga tips na aking ibinabahagi dito. Alright? Kung nagawa nyo na po yan, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng inyong tiwala at palaging panonood dito sa ating munting channel. So, simulan na natin mga kamamayan po. So, ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin sa isang lalaki o sa inyong relasyon upang palagi ang atensyon nila sa inyo? So, number 1, gawin mo o gamitin mo ang push and pull method. Mga kamamay, laki ang maitutulong nito para sa inyo, para sa inyong relasyon upang makuha mo at automatic na ibigay sa inyo ng isang lalaki ang kanilang atensyon. Kamamay, ano bang ibig sabihin yung sinasabi mo na push and pull method na yan? So mga kamamay, ang gagawin niyo po pagka ganito, papakita niyo po sa kanya na, halimbawa ngayong linggo na to, papakita niyo yung pagmamahal niyo sa kanila. Bigyan niyo ng effort, bigyan niyo ng time, bigyan niyo ng konting lambing, pagmamahal. Basta ipakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal ngayong linggo na to. Then after a week, bigla ka namang mawala. Huwag ka munang magparamdam. Alisin mo yung mga ginagawa mo nung first week sa kanya. Halimbawa, nag-e-effort ka, palagi kang tawag ng tawag, palagi kang chat ng chat, lagi kang nag-update. Pero pagdating ng second week, bigla mo ngayong kakabigin. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa mo nung first week, bigla mong hindi ipaparanas sa kanya yon. Magtataka, mag-iisip, magtatanong ang lalaki, bakit bigla kang nagbago? At sa ganung paraan mga kamamay, hindi mo man hilingin, lagi kang sasagi sa isipan ng isang lalaki. Lagi kang iisipin, yung atensyon niya hindi mawawala sa inyo. Right? So next, mag-effort ka na magpaganda araw-araw. O mga kamamay, required po ito sa lahat ng kababaihan o ikaw mismo. Ikaw na nanonood, opo, kayo po, kailangan nyo pong magpaganda araw-araw. Kamamay, required ba yan? Asawa ko na naman yun eh. Jowa ko na naman yun eh. Almost 5 years na kami. Almost 10-15 years na kami. Bakit kailangan pang araw-araw? Pwede bang every other day na lang? O kaya naman pwede bang weekly na lang? Mga kamamay, ang dami niyang nakikita. Ang dami niyang nakakasalamuha. Ang dami niyang nakakausap na mga sariwang babae, mga batang babae, kung sino-sino dyan. Okay? Kahit yung mga kaibigan ninyo na talagang alam mo, nase-sense mo na baka mamaya may nagkakagustuhan na sila o kung ano pa man. Pero kung ikaw yung babae, ikaw yung asawa, ikaw yung partner na talagang hindi nakakalimot mag-ayos, walang panahon mga kamamay na tumingin ang isang lalaki sa iba. At sa ganyang paraan, kapag nag-aayos ka, nagpapaganda ka, talagang makukuha mo palagi ang atensyon ng isang lalaking yan. Hindi mo na kailangan pang ikaw na lang palagi ang humabol ng humabol. Hindi mo na kailangan pang ikaw na lang palagi ang magtanong, magtaka, okay, magsabi sa kanya na, babe, bakit lumalayo ka? Babe, bakit hindi mo na ako hinahabol? Babe, bakit hindi mo na ako binibigyan ng atensyon? Kasi nga, dapat nagpapaganda ka. Kasi nga, hindi mo dapat inuugali na bukas na lang ako mag-aayos. Dapat ngayon pa lang, araw-araw mong gawin, araw-araw mong bisyuhin na magpaganda. Para sa ganon, ang lalaki ay walang panahon para tumingin, kumausap pa ng iba. Kasi kayo po yung asawa nila eh.
At pagka hindi po kayo consistent na nag-aayos, nagbabago po yung trato. Although sabihin natin mahal po nila kayo, pero kung hindi naman kayo nag-aayos, baliwala rin. Tatandaan yung mga kamamay, kahit sino pang makita ng mga yan na maganda sa labas, kahit sino pang makausap ng mga yan na maganda sa labas, kung nakikita naman nila na nag-aayos ka rin, na nagpapaganda ka rin, hindi titingin ng mga yan sa iba. May maganda na hindi niya magustuhan, pero yung mahal niya na nagpapaganda at araw-araw nag-aayos, mas malaki yung chance na hindi siya tumingin sa iba kapag ganyan ka. Kaya sa ganyang paraan mga kamamay, kung gusto niyo na makuha palagi ang atensyon ng isang lalaki, kailangan sa inyong sarili araw-araw, para sa inyo rin naman yan, double purpose, sa inyo at sa inyong partner, dapat nag-aayos, nagpapaganda kayo araw-araw. Alright? So next, magkaroon ng pagpapahalaga sa sarili at yung tapang na lumayo. Oo mga kamamay, lagi niyong iisipin dapat meron po kayong tiwala at pagmamahal sa inyong sarili. Yung respeto ba? Yung tipong kung halimbawang nafe-feel po ninyo na hindi na kayo napapahalagahan, yung tipong palagi na lang kayong sinasaktan, lagi na lang kayong niloloko, pinagsisinungalingan, napakasakit po niyan. Kailangan marunong kayong rumispeto sa inyong sarili. Kailangan marunong kayong magbigay ng pagpapahalaga sa inyong sarili. Kamamay, paano ba papahalagahan ng sarili? Kung alam po ninyo na niloloko na kayong madalas, binibilog, pinapaikot, kailangan marunong kayong lumayo. Marunong kayong lumayo dun sa mga taong nananakit ng inyong sarili. Yun po ang tinatawag nating self-love. Kailangan meron kayong lakas ng loob at tapang dyan sa inyong sariling lumayo. Kahit mahal niyo yung lalaki, kahit mahal niyo yung tao, pero dapat mas mahalin ninyo ang inyong sarili. Magkaroon kayo ng tapang na lumayo, magkaroon kayo ng tapang na alisin ang inyong sarili mula doon sa mga taong nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng pang-aabuso sa inyo. Kaya mga kamamay, magbigay ng pagpapahalaga sa sarili at syempre yung tapang na lumayo. Alright? So next, kailangan dapat palagi kanyang naiisip. Saktuhan ka lang kung magparamdam. Opo mga kamamay, sa isang relasyon, kung gusto mong makuha talaga ang 100% na atensyon ng isang lalaki, kailangan nag-iisip siya para sa iyo. Kailangan tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit hindi ka masyadong nagpaparamdam. Kung ano na bang balita sa iyo. Kailangan palaging naiisip ng isang lalaki yan. Pero kung palagi at madalas kang nag-update, palagi at madalas kang tumatawag, hindi ka naman yan nare-replyan, pero ikaw palagi yung update ng update, chat ng chat, malabo kang iisipin, malabong magbibigay ng atensyon sa iyo ang isang lalaki. Pero, ngunit, dapat kung ang gagawin mo kamamay ay hindi ka ganun, okay, madalas magparamdam, huwag namang kulang. Pwedeng sakto lang, pero huwag kang sosobra. Yung kasing iba dyan na in love lang, yung kasing iba dyan, 2 buwan pa lang sa isang relasyon, pero kita mo yung mga babae, ang dalas tumawag Halos oras-oras kinakamusta yung lalaki. Tapos kalaunan, paglipas ng 1 taon, magugulat na lang. Babe, bakit ka biglang nagbago? Babe, bakit ang bagal mo nang mag-reply? Kasi yung papel ng lalaki, ginagampanan nyo masyado. Sa halip na naiisip kayo ng isang lalaki, sa halip na namimiss kayo ng isang lalaki, hindi. Ang nangyayari, kayo palagi nagpaparamdam. Pero kung saktuhan ka lang kung magparamdam, yung tipong sa umaga magpaparamdam ka, babe, baka ako ay hindi makapagparamdam o baka ako hindi makapag-chat ngayong maghapon kasi masyado akong busy sa trabaho. O kaya naman, kung may business kayo, babe, masyado kasing ang daming customer masyado kasing busy nga Baka mamaya na akong hapon o gabi makapagparamdam, bahala na. Basta alam mo na ako ay may gagawin, bahala na. Okay? So sa ganung paraan mga kamamay, alam ng isang lalaki yung flow ng maghapon mo. Ngayon, ang isang lalaki, mga kamamay, pag na-boring yan, boring naman, wala na akong ginagawa. Ba't hindi kaya nagpaparamdam tong babae na to? I-message ko kaya. So, ibig sabihin, dun pa lang, naiisip ko na ng isang lalaki. At sa ganyang paraan mga kamamay, kapag saktuhan lang ang pagpaparamdam mo, malaki yung tsansa na nasa inyo palagi ang atensyon ng isang lalaki. Alright? So last, maging mabait, pero wag namang magpapauto. Mga girls, okay? Maging mabait sa inyong mga partner. Yung tipong hindi ka palaging nang-aaway. Hindi ka palaging nagiging dahilan kung bakit nagiging toxic ang isang lalaki. Hindi ka palaging, alam mo yun, hindi ka palaging pinagsisimulan ng gulo. Okay? Hindi ka palaging nagdadala ng problema at stress sa isang lalaki. Kapag kaganyan mga kamamay, malaki yung chance na maisip ka ng isang lalaki palagi, yung tipong kapag may mga plano siya para sa inyo, madali ka niya makokontak.
madali siyang makakapag-open up sa iyo. Kasi nga, ayos kayo eh. Ayos kayo. Lagi kanyang iisipin. Lagi kanyang bibigyan ng atensyon kasi nga masaya siya. Wala siyang stress, wala siyang iniisip. Kasi yung ibang mga babae dyan eh, madalas magdala ng problema, madalas magbigay ng stress sa isang lalaki. Okay? Kaya sa ganun, yung lalaki, umiiwas na lang. Yung lalaki lumalayo na lang. Yung lalaki, hindi na nagre-reply sa kanila kasi nga, puro problema lang naman ang dinadala. Pero mga kamamay, kung kayo ay hindi toxic na babae, kayo ay high value, kayo ay maaasahan malamang sa malamang. Nasa inyo palagi ang atensyon ng isang lalaki. Yung tipong, bago siya umuwi ng bahay, babe, anong gusto mo? Bibili kita ng pasalubong bago ko umuwi. So sa ganung paraan mga kamamay, nakukuha niyo ang atensyon ng isang lalaki. Kasi nga, maluwag siyang makakapag-message sa inyo kumpara kapag iwas siya, ayaw niya magparamdam sa inyo kasi nga baka problema na naman. Sa ganyang paraan mga kamamay, yung pagiging mabait po ninyo, isa yung sign na maaaring makakuha ng atensyon ng isang lalaki palagi. At the same time, huwag naman kayo magpapauto. Baka mamaya dahil sa kabaitan ninyo, kapag nagpapaalam yung isang lalaki, lagi niyo pinapayagan ng pinapayagan kahit na toxic na yung pinagpapaalam, hindi na maganda, hindi na safe. Problema na pagdating sa inyong relasyon, payag pa rin kayo ng payag. Huwag ganun mga kamamay. Huwag din kayong magpapautaw, isipin kung ano yung mga bagay, pabor na hinihingi nila para sa ganun walang maging aberya sa kalaunan. Okay? Kung kayo ay hindi nagpapauto, marunong din kayong tumanggi, malamang sa malamang, lagi kayong iisipin ng mga yan. Palagi nyo makukuha ang atensyon, lagi kayong iisipin na ano kayong sasabihin sa akin mamaya ni babe kapag nagpaalam ako na pupunta ako sa birthdayhan mamaya? Ano kayong sasabihin sa akin ng asawa ko kapag ako ay pumunta mamaya at nagpaalam, sabihin ko na birthday ni paring ganito, merong mga babae. So mga kamamay, lagi kayong iisipin ng isang lalaki kapag hindi kayo nagpapauto sa kanya, hindi kayo payag lang ng payag, hindi kayo oo lang ng oo, iisipin kayo, makukuha nyo ang atensyon ng isang lalaki. Kasi nga, kailangan pa nilang magpaalam sa inyo kasi nga hindi kayo mauuto, hindi kayo mabibilog. Okay? Kung alam niya o alam nyo na hindi tama yung kanyang gagawin, mag-iisip siya ng paraan kung paano kayo mapapapayag, makukuha nyo ang atensyon. Alright? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamayang ilang mga love advice upang sa ganon, makuha nyo po ang atensyon ng isang lalaki. So, see you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Paalam.